Kumusta sa lahat, mahal kong mga kapatid at kung sino ka man, welcome sa channel na ito. Ang pangalan ko ay Obadiah, ipinaaalala ko sa iyo na ako ay isang saksi ni Jehova, ipinagmamalaki ito at syempre lubos na kumbinsido na ang organisasyong ito ay tunay na sa tunay na Diyos na si Jehova. Kung gusto mong malaman ang aking mga argumento sa paksang ito, tinutukoy kita sa mga video 3, 4 at 5 ng channel na ito. Ngayon, iminumungkahi ko na patuloy nating suriin ang item ng balita bilang 8 ng 20-21. Kung gusto mong panoorin ang unang bahagi ng pagsusuri na ito, tinutukoy kita sa aking video number 22. Kaya ipagpatuloy natin ang pagsusuri. Sa balitang ito, ipinaliwanag sa amin ni Brother Let at sinipi ko, masasabi rin namin sa iyo na sa 22,000 betelita at sa iba pang 44,000 full-time na espesyal na lingkod na natusok na balitaan lamang sa amin ang 4 na kaso ng seryosong reaksyon na maaaring maiugnay sa pagbabakuna. Ngunit sa kabutihang palad, alam na natin ngayon na ang mga taong ito ay nasa maayos na kalagayan at ang kanilang pangkalahatang kondisyon ay matatag. Katapusan ng quote. At kaunti pa ipinaliwanag sa atin ni Brother Let, sinipi ko, naniniwala kami na hindi ka nais-nais na tanggihan na ibahagi ang impormasyong ito sa iyo. Gaya ng sabi ng Salawikain, Kabanata 3, versikulo 27, huwag mong ipagkait ang mabuti sa mga nangangailangan. Katapusan ng quote. Kapatid na Let, ang iyong pagmamahal sa makatuwid ay nagtutulak sa iyo na ibahagi ang impormasyong mayroon ka upang makapagpasya kami kung idikit ito sa kanya o hindi. Sa aking pagsusuri sa unang bahagi ng balitang ito, malinaw kong ipinakita ang mental manipulation ng namumunong katawan. Ipagpatuloy natin ang pagsusuri. Brother Let, bakit hindi ka nag-udyok sa iyong pag-ibig na ituro na ang kaniyang 66,000 betelita at buong panahong mga lingkod ay walang kinalaman sa mga kapatid sa buong daigdig? Alam na alam mo na sa mga Betel, marami ang bata ay may perpektong kalusugan dahil ito ay isa sa mga kondisyon na kinakailangan upang makapasok sa Betel. Napakakaunting mga matatanda, walang mga bata, walang mga buntis. Ang buong panahong mga lingkod na ito ay mahigpit na hinihimok na mag-ehersisyo. At ang mga Betelite ay kumakain sa umaga at tanghali at gabi ang pinakamahusay na pagkain kailanman. 3 balanseng pagkain maingat na inihanda. Ito ang dahilan kung bakit kakaunti ang nakikita mong sobra sa timbang ng mga kapatid sa Betel. Maaari silang kumain hanggat gusto nila, ngunit kumakain sila ng malusog. Kaya kapag ang mga kapatid ay nakatanggap ng impormasyon tungkol sa 4 na seryosong epekto lamang para sa bawat 66,000 kagat, mga full-time na lingkod, kakaunti sa kanila ang nakakaunawa na ang data na ito ay maaaring hindi tumutugma sa anumang paraan sa kanila, sa kanilang sitwasyon, sa kanilang mga katangian. Ibig sabihin, ang risk factor na ito na sinusuri ng magkapatid batay sa lahat ng data na ipinakita mo muli ay ganap na nakakapanlinlang at lubhang mapanlinlang. Pagkatapos sabihin mo kapatid Let sa isang nakakapanatag at napakapositibong tono sinipi sa 22,000 betelite at 44,000 iba pang full-time na espesyal na tagapaglingkod na nabakunahan, nakatanggap kami ng mga ulat ng 4 na kaso lamang ng mga seryosong reaksyon na maaaring may ugnay sa pagbabakuna. Katapusan ng quote. 4 na magkakapatid na dapat ay may perpektong kalusugan, na marahil ay walang panganib mula sa COVID at na ngayon ay maaaring nawasak ang kanilang mga buhay.
ang iyong nakakapanatag at nakakapanatag na paraan ng paglalahad ng impormasyong ito sa pamamagitan ng pagsasabi ng apat na kaso lamang, maaari mo ring sabihin ang apat na maliliit na kaso lamang dahil halatang gusto mong bawasan ang kabigatan ng resultang ito, ang iyong paraan ng paggawa ng mga bagay ay tila hindi tama sa akin. Brother Let, naiintindihan ko na sa pamamagitan ng paglalahad ng mga bagay sa ganitong paraan, nagpapakita ka ng isang tiyak na kawalang galang sa apat na magkakapatid na ito na maaaring nawasak na ang kanilang buhay. Ano ang nangyari sa apat na magkakapatid na ito sa ngayon na bago sumunod sa iyong mga rekomendasyon o sa halip ayon sa iyo, ang mga rekomendasyon ni Jehovah ay marahil ay nasa mabuting kalusugan? Ngayon, pagkatapos makinig sa iyo, sila ba ay buhay pa? Inaamin ko hindi ako expert pero 4 serious cases for 66,000 injected, hindi pa ba sapat yun para mag-withdraw ng produkto sa market? Tanong ko, minor de edad ba talaga yan? Gaya ng ipinahihiwatig mo. Isa pa, sa iyong dakilang pag-ibig, kapatid na Let, hindi mo ba ipaalam sa amin ang tungkol sa produktong himala na ibinigay mo sa apat na magkakapatid na ito para makinabang din kami rito? Dahil ipinaliwanag mo sa amin, sinipi kita. Ngunit sa kabutihang palad, alam na natin ngayon na ang mga taong ito ay maayos at ang kanilang pangkalahatang kondisyon ay matatag. Katapusan ng quote. Walang sino man sa mundo ang napupunta mula sa matinding epekto hanggang sa ayos lang sila sa loob ng ilang araw o linggo. Wala ito, Kuya Let. Tsaka ikaw na mismo nagsabi, nasa stable na kondisyon sila. Ibig sabihin, hindi sila magaling. Para sa iyong kaalaman, kapatid na Let, ang stable status ay nangangahulugan na ang kalagayan ng taong ito ay hindi lumalala, ngunit sa anumang paraan ay bubuti o mabuti ang kanilang kalagayan. Ano ang mayroon ng apat na magkakapatid na ito? Ang iyong dakilang pag-ibig na inaangkin mo? Hindi ka ba nagtulak na ibigay sa amin ang impormasyong ito? Napakakapakipakinabang para ma-judge natin ang sitwasyon. Nagkaroon ba sila ng paralysis, stroke, myocarditis o mas malala pa? Gayon din sa iyong dakilang pagmamahal, Kuya Let. Hindi mo ba maaaring sabihin sa amin ang karaniwang mga epekto tulad ng bilang ng mga kababaihan na nagkaroon ng mga problema sa kanilang mga cycle? Ito ay malinaw na kumakatawan sa isa sa 10 kababaihan, ang siklo na malinaw na nauugnay sa pagkamayabong at sa makatuwid ay sa posibilidad na magkaroon ng isang anak sa hinaharap. Sa huling espesyal na asambleya, nakikipag-usap ako sa isang kapatid na babae na nasa edad 60 na galit na nagsasabi sa akin na gumugol siya ng 1 taon sa araw-araw na pagdurugo pagkatapos ng iniksyon. Ang itinuring ng mga autoridad na mga nakakabagabag na epekto tulad ng iyong sarili ay dapat na isinasaalang-alang dahil hindi mo nakitang angkop na ipaalam sa amin ang ganitong uri ng impormasyon na dapat alalahanin. Gayunpaman sa 66,000 pekt, humigit kumulang 2,000 sa ating mga kapatid na babae. At ito ay malinaw na isang halimbawa lamang ng bilang ng mga parang banayad na epekto na maaari nating pag-usapan. Sa iyong dakilang pag-ibig, Kuya Let, hindi mo ba nasabi sa amin kung gaano ka katagal naghintay pagkatapos ng pikus? Upang makapag-utos na mayroon lamang 4 na malubhang kaso, naghintay ka ng 1 oras, 1 araw, 1 buong linggo, 2 mahabang linggo. Muli, ang iyong dakilang pagmamahal ay hindi nagtulak sa iyo na ibigay sa amin ang lahat ng impormasyong ito na gayunpaman ay kailangan namin
upang lubos na maunawaan ang sitwasyon, impormasyong mayroon ka at napakadali para sa iyo na makipag-ugnayan sa amin. At sa wakas, Brother Let, kumusta naman ang pangmatagalang epekto na malamang na lumitaw sa ilan sa 66,000 na kapatid na ito sa sumunod na mga buwan? Hindi mo ako papaniwalaan na hindi mo inilista ang mga ito upang hatulan ang posibleng panganib ng mga produktong ito. Muli ang iyong pagmamahal ay hindi nagtulak sa iyo na ibahagi ang impormasyong ito sa amin na napakahalaga para sa amin. Nakakahiya naman. Malinaw, Kuya Let, para sa akin ay napakalimitado mo sa iyong pagmamahal sa iyong mga kapatid. Ang organisasyon ng Jehovah's Witnesses ay maaaring maging isang kahanga-hangang tool para sa aktibong pagsubaybay sa kalusugan na magbibigay daan sa mundo na maunawaan kung ang mga produktong ito ay mapanganib. Sapat na sana para sa mga kapatid na nagpasya ng personal at walang panggigipit na uminom ng mga pildoras na iulat kung gusto nila syempre ang kanilang mga side effect, banayad man o malala, sa isang elder ng kanilang kongregasyon na bawat linggo ay ipaalam ang impormasyong ito sa mga Bethel pagkatapos mula sa mga Bethel ng buong mundo hanggang sa pandaigdigang tanggapang sentral. Ang data na ito ay hindi matatawaran ang halaga sa sangkatauhan. Mga kapatid ng lupong tagapamahala, nakatulong sana kayo sa pagliligtas ng daan-daan, libo-libo, 10,000 buhay, pero mas pinili ninyong gamitin ang jw.org na website, isang website na idinisenyo para tumulong, umaliw at protektahan ang mga tao. Mas gusto mo talagang gamitin ang napakalaking site na ito upang i-promote ang pang-eksperimentong produktong ito sa buong mundo, na wala kang anumang kaalaman tungkol dito. Mahiya ka, please very much. At maniwala ka sa akin, hindi ka makakatakas sa galit ni Jehovah? Kung mas matagal kang maghintay upang ayusin ang mga bagay sa bagay na ito, mas malala ang gagawin mo sa iyong kaso. Milyon-milyong kapatid ang nagpapatuloy ngayong Miyerkules, Hulyo 16, 2025, ang petsa kung kailan ko inirecord ang video na ito upang sundin ang iyong mga tagubilin at direktiba sa paksang ito. Naisip ko na ang ilan ay nagpapatuloy upang ipaliwanag sa mga tao, nangangaral sa buong mundo, na dapat silang pumunta doon, sapagkat ayon sa iyong sinasabi, ito ay kalooban ni Jehovah kahit ngayon, habang nagsasalita ako sa iyo. Sa bawat araw na lumilipas, mga kapatid ng lupong tagapamahala, punuin ang inyong mga kamay ng mas maraming dugo at luha ng mga inosente, ngunit patuloy kayong nakangiti ng nakakatuwang. Bakit mo ito ginagawa? Nagpatuloy si Brother Let at sinipi ko. Napagtanto namin na hindi ito isang siyentipikong pag-aaral, ngunit maaari naming ihatid sa iyo kung ano ang naobserbahan ng aming mga kapatid. Dahil mayroon kaming impormasyong ito, gusto naming malaman mo kung ano ang alam namin. End quote. Well, nariyan ka na, Kuya Let. Inilagay mo ang iyong daliri sa puso ng problema. Ang data na ipinakita mo sa amin ay ganap na hindi siyentipiko. Kasama sa mga ito ang maraming bias at kamalian na nanlilinlang sa sarili mong mga kapatid, gaya ng malinaw kong ipinakita sa iyo sa video na ito at sa nauna. At oo, kapatid na Let, ito ang nangyayari kapag sa pamamagitan ng pagpapalagay, katiwalian o kung hindi man, ipinuhunan natin ang ating sarili sa isang tungkulin na hindi natin magampanan. Hindi tayo ipinagkatiwala ng makapangyarihan. Alam ko, Kuya Let, sa pamamagitan ni Moises, si Jehovah ay nagbigay noon ng mga tagubilin tungkol sa kalusugan, gaya ng pagkuha ng isang maliit na bangka upang maghukay ng isang maliit na butas kung saan ang mga Israelita ay maglalagay ng kanilang mga dumi. At batay sa ganitong uri ng talata, naisip mo na kaya pinahintulutan ka ni Jehovah na impluwensyahan ang mga pagpipiliang medikal ng 8 bilyong tao dahil ipinapaalala ko sa iyo.
Ang website ng JW ay para sa sangkatauhan. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko sa inyo mga kapatid ng lupong tagapamahala. Kung hindi, sikapin lamang na bigyang kahulugan ang Biblia ng tama at ayusin ang pangangaral sa isang pandaigdigang antas. Salamat sa pagtulong sa amin na mas maunawaan ang Biblia, ngunit hayaan mo kaming pamahalaan ang aming sariling buhay. Tulad namin, hinahayaan ka naming pamahalaan ang sayo. Nagpatuloy si Brother Let at sinipi ko, malinaw, dapat din nating isaalang-alang ang mga direktiba na ibinigay ng mas mataas na autoridad. Sa ilang bansa, nagpapasa ang mga pamahalaan ng mga batas upang gawing mandatoryo ang pagbabakuna para sa kanilang mga mamamayan. Sa ibang mga bansa, ito ay lubos na inirerekomenda. Paano tayo tumutugon sa gayong mga direktiba? Itinatampok ng aklat na pananatili sa pag-ibig ng Diyos ang mahalagang ideyang ito. Tandaang mabuti. Sa ngayon, pinahihintulutan ni Jehova ang pamahalaan na magkaroon ng isang tiyak na autoridad at dapat natin silang igalang. Siya ay nagpapatakbo ng isang bansa at nagbibigay sa mga tao ng mga serbisyong kailangan nila. Ang mga Kristiyano ay sumusunod sa mga tagubilin na matatagpuan sa Roma 13, mga bersikulo 1-7. Iginagalang namin ang mas mataas na autoridad at sinusunod namin ang mga batas ng bansang aming tinitirhan. Ang mga batas na ito ay maaaring makaapekto sa ating pamilya, negosyo o ari-arian. Isa pa sinasabi ito ng study note sa Roma 13, versikulo 5, isang Kristiyano ang nagpapasakop sa pamahalaan ng tao, hanggat ang isang utos ay hindi labag sa mga batas ng Diyos. Kaya ito ay isa pang seryosong salik na dapat isaalang-alang ng bawat isa sa atin sa panalangin kapag gumagawa ng ating desisyon. Gaya ng tamang pagkakasabi ni Brother Let, sinusunod natin ang mga batas ng bansang ating tinitirhan. Okay, pero ano ang kinalaman nito sa pagbabakuna sa COVID? Saang mga bansa legal na inatasan ang mga mamamayan na mabakunahan laban sa COVID? Well, sasabihin ko sa iyo, sa 200 bansa, mayroon lamang 3. Tajikistan, Turkmenistan at Indonesia. Sa ibang mga bansa, maaaring walang direktiba o inirekomenda ang pagbabakuna na malinaw na nangangahulugan na walang ganap na obligasyon para sa mga Kristiyano sa pangkalahatan. Talagang para lamang ito sa mga tao sa katunayan para sa mga taong nagtrabaho sa mga ospital, mga bumbero at militar halimbawa. Sino ang kumatawan kung magkano sa France? 0.05% ng populasyon. Ang daya mo ay ipinahayag muli kapatid na Let. Sa obligasyon ng mga Kristiyano na sundin ang mga batas ng kanilang bansa, palihim mong hinahalo ang mga simpleng rekomendasyon na maaaring gawin ng bansang ito. Ang iyong aplikasyon ng Romans 13:30 sa mga rekomendasyon ng mga bansa ay isang ganap na hindi naaangkop, palihim at tumalikod na aplikasyon. Ang Kristiyano ay walang obligasyon na sundin ang mga rekomendasyon. Hindi ito mga batas. Ni sa malakas na rekomendasyon o sa napakalakas na rekomendasyon dahil bibigyan kita ng 1,000 hula, hindi sila batas. Ako ay matatag na kumbinsido na kasunod ng iyong mga pahayag. Let mga kapatid, maraming mga kapatid ang na-inject ang kanilang mga sarili sa paniniwalang ito ang kanilang obligasyon sa harap ni Cesar. Habang sa katotohanan, walang batas na nag-oobliga sa kanila na gawin ito. Ngayon, sa 3 bansang ito kung saan ipinag-uutos ang pagbabakuna para sa lahat ng mamamayan, paano dapat kumilos ang mga saksi ni Jehova? Bueno, sinasagot mismo ni Brother Let ang tanong na ito, sinipi ko siya. Ang isang Kristiyano ay nagpapasakop sa pamahalaan ng tao hanggat ang isang utos ay hindi sumasalungat sa mga batas ng Diyos. Katapusan ng quote.
Ibig sabihin, kung isa sa alang-alang ng Kristiyano na ang obligasyon sa pagbabakuna ay nagsapanganib sa kanyang buhay o sa buhay ng kanyang pamilya, ano ang kanyang obligasyon sa harap ni Jehova? Hahayaan kitang sagutin ang tanong na iyan para sa iyong sarili, kapatid ng lupong tagapamahala. Kung hindi, wala kang tamang sagot, huwag mag-alala. Makipag-ugnayan sa akin at tutulungan ka ng aking 4 na taong gulang na pamangkin na mahanap ang tamang sagot. Ang kaisipan ni Jehova sa paksang ito. Nagpatuloy si Brother Let at sinipiko. Sa higit sa 79% ng pamilyang Bethel sa Estados Unidos na ganap na nabakunahan, nakapagbukas kami ng access sa mas maraming aktibidad sa loob mismo ng Bethel bilang pagsunod sa mga regulasyon ng estado ng New York. Nagbigay daan ito sa pamilyang Bethel na makisalo sa pagkain sa paaralan ng Galad at dumalo sa seremonya ng pagtatapos na naganap noong Setyembre 11. Walang mga bisita mula sa labas ng Bethel ang naroroon sa alinmang kaganapan. Karagdagan pa, ang mga miyembro ng pamilyang Bethel na ganap na nabakunahan sa Estados Unidos ay binigyan ng pahintulot na magpahinga upang bisitahin ang pamilya at mga kaibigan habang gumagawa ng naaangkop na pag-iingat habang malayo sa Bethel. Sa katunayan, noong Setyembre 24, mahigit 3,975 na ganap na nabakunahang miyembro ng pamilyang Bethel mula sa United States ang naglakbay noong Agosto at Setyembre. Katapusan ng quote. And we could see on the news, these images, these photos of brothers and sisters hugging, cuddling, kissing because they were all fully vaccinated. Ito ba ay nagpapaalala sa iyo ng anuman, mahal na mga kaibigan? Gusto mo bang bumalik sa normal? Gusto mo bang bumalik sa dati mong buhay? Hindi mo na kaya ang mga lockdown at paghihigpit na ito. Gusto mong makaalis sa bangungot na ito. Binigyan ka lang ni Kuya Let ng solusyon. Dapat ay ganap kang nabakunahan. Sa loob ng 50 segundo, 3 beses na ipinaliwanag sa amin ni Brother Let na ang kahanga-hangang kalayaan ng mga Bethelite ay makakamit lamang dahil ang mga kapatid ay lubos na magbakuna 1, 2, 3. Sa pagsusuri ko sa news item number 7, idiniin ko ang katotohanan na binigkas ni Brother Locke ang salitang pagkakaisa ng mga kapatid ng 12 beses. Pagkakaisa ng pag-iisip, dapat tayong mag-isip at kumilos sa pagkakaisa. At sa pagkakataong ito ay ipinaalaala niya sa amin na ginagamit ni Jehova ang komunikasyon ng lupong tagapamahala. Sa update na ito ng balita bilang 8, ginamit ni Brother Let ang pariralang ganap na nabakunahan ng 5 beses upang tulungan tayong maunawaan kung paano tayo at ang ating mga pamilya ay mabubuhay o makabalik sa ating buhay tulad ng dati. Bueno, ngunit malinaw naman kapatid ng lupong tagapamahala, nais kong malaman mo na lubos akong kumbinsido na lahat kayo ay napapanahon sa inyong 3, 4, 5 na dosis na iyong hinihikayat ang buong sangkatauhan. Minamahal kong mga kapatid na saksi ni Jehova, pakisuyo, huwag nang sabihin sa akin muli na hindi kami pinilit ng mga miyembro ng lupong tagapamahala na gawin iyon, pakisuyo, huwag nang muli. Ipaalam sa akin ang iniisip mo sa mga komento at bigyan ito ng thumbs up kung nagustuhan mo ang video. Sa aking kanan ay ang pangunahing video ng channel. Sa aking kaliwa, maaari mong pindutin ang bola upang mag-subscribe. Salamat sa pakikinig at makita ka!